ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Agian sa Way of the Cross ug istruktura alang sa sugat karong Domingo sa pagkabanhaw sa Davao City giandam na. LTFRB 10 mipasabot nga makahangyo ang POV drivers ug dugang pamiliti ngadto sa pasahero basta kay walay pugsanay. Patay ang usa ka lalaking mag-uuma human gigulgulan sa iyang kauban sa trabaho sa General Santos City. Cotabato City nakasinati og taas nga heat index nga miabot sa 41 degrees Celsius. Usa ka graduate nakapatandog sa netizens human nakatoga nga giduaw ang napriso nga amahan. Og kuting nga daw miapil sa prosesyon gikalingawan online. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Sa pag-obserba sa Semana Santa, nagpahinumdum ang Archdiocese of Davao sa mga pamaagi aron makadaginot ilabi na sa paggamit og sakyanan sa pagtambong sa mga aktibidad sa simbahan. Nakaalerto sab ang mga otoridad agig pagsiguro sa luwas nga pag-obserba sa Semana Santa. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Gihinluan pag-ayon sa mga personahe sa Davao Centro ang agian sa Way of the Cross sa Shrine Hills, Matina, Davao City. Gilauman ang pagdagsa sa mga debotong Katoliko karong Biyernes Santo. Alas 4 sa kadlawon karong Biyernes, magkatapok ang mga debotong Katoliko sa First Station sa GSIS pasaka sa Shrine Hills. Alas 9 sa buntag hangtod alas 12 sa udto, dunay confession sa Crucifix Chapel sulod sa Shrine Compound. Sa San Pedro Cathedral, gisugdan na sab og tukod ang istruktura nga mao ipatungan sa mga angels alang sa sugat sa pagkabanhaw ni Hesukristo sa Domingo. Ang Archdiocese of Davao mipagula og mensahe aron ipaabot ang mga pamaagi aron makatabang sa ginasagubang karon nga kalisod resulta sa giyera sa Middle East. Karong Semana Santa, magplano alang sa gikinahanglang mga lakaw. Kung gikinahanglan og transportasyon sa pagsalmot sa mga aktibidad, mamahimong magdungan og commute o mag-carpool. Sa Holy Thursday, kung asa naanda na ang bisita iglesia o ang pagbisita sa mga simbahan, gipahinumdum nga dili kini obligatory. Mamahimong usa o duha lang ka simbahan ang bisitahon isip kabahin sa tradisyon. Sa seguridad, gi-activate sa Davao CDRMO ang Blue Alert status karong Semana Santa. Lakip dinhi ang close monitoring sa Holy Week related activities. Sigurohon nga functional ang communication systems. Naka-preposition ang response teams, medical personnel o essential equipment o gilayong mo responde o galing dunay emergencies o insidente. Gisiguro sab sa Police Regional Office 11 nga nakabantay ang ilang mga sakop sa mga lugar kung asa ginapahigayon ang mga aktibidad sa Semana Santa ug mga lugar kasuruyan. Sa mga places of convergence, yung mga tourist spots natin, magkakaroon po tayo dyan, yung mga transportation hubs, maglalagay po tayo dyan, vital installations, we will deploy full complement of personnel. At ganoon nga po, gusto ko natin lahat ng mga kapulisan na sa labas yan. Kauban si Melchor Awing ug Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Sobra gatos ka public utility vehicle drivers sa Cagayan de Oro City ang mipailawom sa surprise drug test aton sa Oplan Harabas sa mga terminal sa syudad. Mga personahe nga magpositibo sa illegal nga droga, matanggalan og lisensya. Ani report ni Cyril Chavez. Surpresang nangabot, nag-inspeksyon o nagpahigayon og drug test ang mga personahe sa PDEA, LTFRB, LTO o HPG sa Region 10 sa sobrang gatos ka mga public utility vehicle kung PUV drivers sa Agora Terminal sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Ang operasyon pinasikad sa Oplan Harabas aron masiguro nga roadworthy og luwas ang mga biyahe sa mga sumasakay karong Semana Santa. Matod sa LTO, o galing magpositibo ang usa ka driver, embarguhon una ang lisensya niini og ipailawom sa confirmatory test. Kung magpositibo gyapon,
Gilayong iproseso sa LTO ang revocation sa lisensya ni ini. Pag nakahatag og specimen ang atong driver, kung nag-positive siya, magkuan gyud mo gyud siya intervention, community based or sa facility based. Ug ang iyahang matod pa sa ato ang sa LTO, kuhaon gyud ang iyahang driver's license ug ma-revoke. Merong intervention no? Intervention. The intervention is he has to go to the barangay. And then doon siya magsabi sa barangay na nahulog siya, nagawa ng intervention ng barangay. Nag-inspeksyon sab ang mga personal sa LTFRB 10 kung misubay ba ang mga bus company sa ilang mga prangkisa o ruta. Lakip na sab ang kondisyon sa ilang mga units nga gabiyahe. Musunod lang sila sa ilahang ruta gud. So kung outside na route na walang mga kaukulang mga dokumento na na-file sa ating opisina, meron hong mga kaukulang mga penalties. Among surprise drug test, giuyonan sab sa taxi driver nga atong nakahinabi. Makatabang kuno kini sa kaluwasan sa tanang gabiyahe. Importante gyapon kayo para makalikay ta sa mga disgrasya bitaw. Kay di mi nato ni malikan basta inay nagamit. Para safety ang driver ug ang pasahero. Paabuto na lang sa mga ahensya ang mamahimong resulta sa drug test ug ugaling adunay magpositibo. Gilayon nila kining ipatawag aron masiguro nga dili kini makabiyahe aron dili maghatag og risgo sa publiko. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Tabi lang mga kapuso. Sensitibo ang musunod nga balita. Patay ang usa ka mag-uuma sa General Santos City human kinig gigulgulan sa kauban sa trabaho. Personal nga bangi usa sa gitudlo ginungdan sa pagpatay. Ano ang detalye? Nagbuyod na og naligo sa kaugalingong dugo kining usa ka lalaking diyang napalgan sa iyang anak nga lalaki sa sulod sa usa ka farmhouse sa Purok 5A Barangay Katanggawan, General Santos City mag alas 5 Martes sa buntag. Ang maong biktima kinsa usa ka stay-in farm worker nga nagapabuhi og isda. Dunay dakong samad ginulgulan sa liog nga nahimong hinungdan sa hinanaling kamatayon niini. Ang suspek nga lalaki iya rasab kauban sa trabaho nga magduha ka semana pa lang nga nakauban sa trabaho. Nasuta nga una ang insidente. Nag-inom ang biktima ug ang suspek. Mga alauna sa kadlawon, nakit-an sa anak nga nagsayo-sayo pa ang duha. Hangtod nga patay nang nakit-an ang biktima buntag kinaugmaan. Inom-inom at to sila diri sir tapos murag wala nagasinab tanay mo tong nahimo to sa suspect tong paggulgol. Sa padayong hot pursuit operation sa PNP batok sa suspek, doon na matud pa'y panagbangi ang duwag gumikan sa giasta matud pa sa napatay nga biktima. May voice recording nga gipadala ang isa ka middleman nga nagatabang sa police station 8 aron mo surrender katong suspect. Ang ingon sa voice recording ako nadunggan, ikaduha naghihimo nila ni sa kuha. So kung imong tanawon, pareho sila nga gatrabaho sa farm. Posible nga na ay panagbangi or nag-asta nga pareho lang daw sila nga trabahante unya murag nag-asta nga tag-iya katong biktima murag mao na ata ang akong pagsabot. Gisulayan nga makuhaan og pahayag ang tag-iya sa mong farm apan nagdumili kini. Kauban si Gary Balantayo pong Vicencio, Efren Mama, 1 Mindanao. Kay tanan man apektado sa nagpadayong kagubot sa Middle East, may paklaro ang LTFRB 10 nga mamahimong muhangyo ang mga driver sa ilang pasahero og dugang pamiliti apan kinahanglang voluntaryo kining ihatag sa pasahero og dili pugsanay. Ilabi pa nga gisuspenso ni Pangulong Bongbong Marcos ang fare hike. Ano ang report ni Cyril Chavez? Ang jeepney driver nga si Richie, ilabihan na ang kabalaka tungod sa grabing epekto sa iyang kita tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana. Saysay ni Richie nga sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot gikan kadlawon, swerte na kuno kung duna siya kita nga 300 pesos. Busa, wala gyud kuno siya kasabot sa kalisod sa iyang pagpanginabuhi karon. Midugang pa kuno ang pagsuspende sa fare hike. So dito kay sir, among kita karon igo na gyud mo itubil og abang masobraan mi ani paggrahe na nasa mga sagatos.
Grabing taas ana 300 amo mga ginansya gyud lang karon nga pamaagi nya. Bulike kami ani sa pasahero lagi na walaon sa SP og senior. Tungod sa mong kalisod, may diskarte na ang grupo sa mga driver sa Agora Terminal sa paghangyo sa ilang mga pasahero nga kung mamahimo, mudugang sila og gamay sa ilang ginahatag nga pamiliti kanila. Sa kataas atong kurodo, ang atong gihangyo sa inyo, katong atong SP og senior, atong na lang ipareho. Hinoon, nakasabot ra ang ubang pasahero sa kalisod sa mga driver. Okay raman gyapon. Alaala di mi magsupak mi nga. Unsay kuan di? Mahal ba ang krudo ba ya? Kasabot ra po. Oh, kasabot. Among lakang, pwede ra kuno sigon sa LTFRB. Wala matud pagibawal ang paghangyo sa mga driver o konduktor ngadto sa ilang mga pasahero nga mudugang sa ilang ginabayad nga plite karong dunay krisis. Apan kinahanglan nga voluntaryo ang paghatag sa pasahero og dili pinaagi sa pagpamugos o pagtakda sa kung pila gyud ang ilang idugang sa pamiliti. Sabi ko naman sa kanila, basta't huwag ninyong pwersahin, huwag kayong maningil ng sobra-sobra, hayaan yung voluntarily mula sa puso ng ilan natin mga kababayan, mga commuters na magdagdag ng pamasahe. Wala sab daw gibawal ang magpaskil o mga suwat hangyo sulod sa mga jeep, bus o taxi. Basta wala gihapoy pugsanay. Basta't walang reklamo na magagaling sa mga pasahero, walang pressure from the part of the drivers, hindi nangungontrata at hindi naniningil ng sobra-sobra. Kakibat doon dapat andun yung matrix. Nawagan ta ko nga unta nga mataas-taasan pa niya among plite bisa gamay lang kay saon ta man ang kurodo paspasaka ang plitihan wala gyud. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Grabing init sa panahon ang nasinati sa Cotabato City nga miabot na sa 41 degrees Celsius nga heat index o init nga mabati sa lawas sa tao. Pag-asa dunay pahimbangno kalabot sa sobrang kainit sa panahon, ilabi na sa mga mutambong sa mga aktibidad karong Semana Santa. Ano ang report? Ihay na sa pagpandong gamit ang payong kining pipila ka mga residente sa Cotabato City human nasinati ang grabing kainit sa panahon adlang Martes. Gani kini mga estudyante iyahay sab sa pagpahangin gamit ang ilang mga rechargeable mini fan aron lang magpabugnaw bisan ana-ana sa sulod sa establishmento. Matod sa Pag-asa Cotabato City, anaa sa 41 degrees Celsius ang forecast heat index sa mga syudad o ang kainit nga mabati sa lawas sa tawo. Anaa kini sa extreme caution category nga gikan na 33 to 41 degrees Celsius. Ang maong heat index posibleng magmugna og heat cramps o heat stroke alang sa vulnerable sector sama sa mga hamtong o bata. Delikado siya. Prone tayo sa heat exhaustion at heat stress. Dito mararamdaman natin yung parang mabilis na pagkapagod at mabilis na pagkauhaw din. Lalo na kung matagal lang exposure natin sa sikat ng araw. Gumika ni ini, dunay abiso ang Pag-asa alang sa mga mutambong sa mga aktibidad sa Semana Santa sama sa ipahigayong sinakulo ug bisita iglesia. Minom ng maraming tubig as much as possible, more than 8 glasses a day. At bawasan din ang pagbilad ng matagal sa araw para sa sinakulo at bisita iglesia. Abiso ko na lang na magdalang payong at magsuot ng sombrero. If possible, magstay sila sa mga shady areas, sa may bubong, sa ilalim ng puno, at kung saan din mahangin. Matod sa Pag-asa, ang grabing kainit sa panahon dili pa sinugdanan sa El Nino. Epekto kini sa easterlies nga nagadala og init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Nagpahinumdum ang Bureau of Internal Revenue o BIR nga mag-file na og annual income tax return una pa man ang deadline sa April 15. Ilabi pa nga mas dali na ang filing pinaagi sa website sa ahensya. Ang detalye sa report ni Argil Relator.
Alang sa mga nakarehistro sa Bureau of Internal Revenue, sama sa mga korporasyon, self-employed individuals, empleyado, negosyante o guban pa nga kinahanglang mag-file og income tax return o ITR. Nagpahinumdom ang BIR nga sa April 15, 2026 na ang deadline sa filing. Giawhag sa ahensya nga mag-file una ang deadline, labi pa nga mas kumbinyente ang proseso karon o dili na kinahanglan pa nga moadto sa BIR office. Pinaagi sa website sa BIR, mamahimong makompleto ang proseso sa filing o payment online. Yung sinusunod natin yun is yung file and pay anywhere, no? So at the comfort of your office or your homes, kung meron kang computer, pwede ka na mag-file online, no? And even yung pagbabayad, pagka nagbayad ka, pwede kang magbayad online. Pero of course, available pa rin yung mga banks natin. Apan kung walay computer o internet connection sa balay, dunay e-lounges sa BIR offices kung asa pwedeng mag-file og ITR. Yung ating mga small and micro businesses, pinasimple rin lang din natin. Instead of yung dating 4 pages, ang annual ITR, 2 pages na lang, simplified. Dunay ipahamtang nga multa o galing pakyas nga maka-file sa gitakda nga deadline. Karong 2026, ana sa hapit 3.6 trillion pesos ang target collection sa BIR sa tibuok nasod. Diin 29 billion pesos ang target nga makolekta sa Davao Region. Luyo sa inflation o problema sa krisis sa lana, salig ang ahensya nga makabot ang maong target. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Nakatagdang manghatag og fuel subsidy ang Butuan LGU ngadto sa mga motorela ug tricycle driver sa syudad. Giaprobahan sa Sangguniang Panglungsod ang ordinansa nga manghatag og 2,000 pesos nga fuel subsidy alang sa mga kwalipikadong makadawat niini sa Butuan City. Kini tungod gyapon sa padayong pagtaas sa presyo sa lana. Sumala ni Cristina Casyon, ang hepe sa City Transportation and Traffic Management Department, ang maong fuel subsidy one time lang og lahi pa sa ihatag sa national government nga 5,000 pesos nga ayuda pinaagi sa DSWD. Moabot sa kapin 2,700 ka mga motorela ug tricycle driver ang nagapamasada sa syudad. Mapasalamaton sila kay dako na matud pa kini og tabang kanila. Apan nanawagan sab sila nga patasan ang pletihan. Kasamtangang anagyapon sa 13 pesos ang pamiliti samtang miabot sa 2 pesos ang kada litro sa lana sa syudad. Mihanyag og libreng sakay ang kapulisan ug ubang LGU alang sa mga sumasakay sa Davao Region taliwala sa taas nga presyo sa petrolyo. Sumala ni Police Captain Hazel Caballero ang tigpamaba sa Davao City Police Office nga nakuha sa GMA Superradyo Davao nga mandato kini ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. alang sa tanang kapulisan. Gamiton sa libreng sakay ang mga patrol cars sa Nagkariang Police Station ug support unit sa pagpasakay sa mga makitang commuter sa dalan. Apan giklaro sa kapulisan nga idalit ang libreng sakay sa panahon nga bakante ug walay laing operasyon ang kapulisan aron dili maapektuhan ang pagpatuman sa seguridad sa syudad. Nagdalit sabog libreng sakay ang Tagum City Police Station. Mihanyag sabog libreng sakay sa bus ang lokal nga panggamhanan sa Santa Maria, Davao Occidental alang sa mga magtutudlo ug estudyante sa lungsod. Magsugod ang libreng sakay sa alas 6:30 sa buntag nga manukad sa municipal grounds padulong sa barangay San Agustin ug Basyawan nga dunay mga pick-up points sa Basyawan, Corbada ug Basyawan Gym ug Barangay Gym sa San Agustin. Tungod sumala pa kini sa nabatikdang kakulang sa mga nagabiyaheng pampublikong transportasyon sa lungsod. Usa ka bagong graduate ang nakapatandog sa mga netizen human kini nakatoga nga miduaw sa iyang napriso nga amahan sa gawas sa usa ka jail facility sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ato siyang ilailahon pinaagi ining report. Nakatoga samtang ginapakita ang iyang bitbit nga diploma. Kini ang gihimo sa usa ka graduate sa gawas sa pader sa usa ka jail facility sa Ipil, Zamboanga, Sibugay pasado alas 5 sa hapon atong Biyernes. Ang maong eksena nabidyuhan sa iya mismong ig-agaw ug miani kini og managlahing komento sa social media nga sagad emosyonal. Dunay nag-congratulate og nakahilak matud pa. Ang uban gusto mo tabang gumikan sa gipakitang kamaayo sa estudyante. Ang uban nakarelate sanglit na priso sab ang ilang amahan.
Sa pagiginabi sa GMA Regional TV1 Mindanao, nailhan ang maong graduate nga si Quincy Caspet Tuden, 22 anyos, cum laude sa kursong BS Elementary Education, residente kini sa Titay, Zamboanga, Sibugay. Cum laude is given to Dan Quincy Pearl C. Matod niya, hapon na nahuman ang ilang graduation niya atong tungura. Duawon unta niya ang iyang amahan sa maong prisuhan nga magtulo ka bulan na nga napriso tungod sa kasong homicide. Apan wala sila gipasulod sanglit wala daw dalaw nga schedule. Busa, kauban ang iyang mama nga maestra, migawas sila sa pasilidad ug sa pader na lang misenya sa iyang amahan. Hinuon nabisita gyapon niya ang amahan kinaugmaan ug proud gayud matod pang kini kaniya. Matod ni Quincy, pangandoy sa iyang amahan nga makahuman siya sa pagtungha. Apan gumikan sa napriso kini, wala na kini nakauban sa pagmarcha. Sakit kayo jud sir kay maor jud ang pangandoy sir, makahuman ko dayon kon wala siya ka-attend, nakasulod po jud ko sa Latin Honor, then maor jud iyang ginapangandoy bitaw nga. Matod ni Quincy, wala niya gikaulaw nga napriso ang iyang amahan. Inspirasyon pa daw niya kini aron magpursige sa kinabuhi. Kinisab ang iyang mensahe sa uban nga dunay sama niya nga kasinatian. Di mo ko makauman og eskwela og dili ko tungod sa akong papa. Oo, nakasala sila pero kay papa raman gihapon nato mo nang sa tanang mga anak dira nga naka-experience pud pareha sa ako. Dili na sila ikangay nga ikaulaw. Proud man pud na sila kung unsa pud atong ma-achieve as a anak. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Samda na usa ka kapitan lakip driver niini human gipamusil samtang nagsakay sa ilang sakyanan sa Pandag, Maguindanao del Sur. Tadtad sa bala kining itom nga sakyanan human gipamusil sa kadalanan sa sitio Bagyang, Barangay Malangit, Pandag, Maguindanao del Sur nga nahitabo pasado alas 8:30 Lunes sa buntag. Samdan dinhi si Haji Mansur Mangilin, kinsa kapitan sa Barangay Damasulay sa Paglat, Maguindanao del Sur. Lakip na ang iyang lalaking driver ug gilayon silang gidala sa ospital. Matod sa Police Regional Office Bar, pabiyahe ang mga biktima gikan sa lungsod sa Buluan sa mga probinsya apan pag-abot sa lugar nga gikahitabuan. Didto na kini gipamusil sa riding in tandem suspects nga daling misibat. Nagpadayon pa ang hot pursuit operation sa PNP batok sa mga suspect, lakip na ang pagsuta sa motibo sa krimen. Ginakuhaan pa og pahayag ang mga biktima. Gidaig sa City Government of Davao ang kalig-on sa mga Davaoenyo luyo sa mga hagit sa syudad atol sa kulminasyon sa 89th araw ng Davao. Din kapin 400 ka contingents ang misalmot. Biduyog sab sa selebrasyon si Vice President Sara Duterte ug uban pang mga bisita. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Gikan sa mga empleyado sa City Government of Davao, sangguniang panglungsod, barangays, national government agencies, mga eskwelahan, private sector, social civic organizations, law enforcement agencies, ug uban pang sektor. Ang aktibong nagmarcha gikan Rojas Avenue hangtod sa San Pedro Square alang sa walk-only Parada Davaoenyo sa kulminasyon sa pagsaulog sa 89th araw ng Davao. Doon na say managlahing marching bands. Sumala sa organizers, ana sa 400 contingents ang misalmot sa parada karong tuiga. Kung sa mga milabay nga tuig, lakip ang mga sakyanan sa parada. Karon, gibawal na kini. Busa, ang mga mutya ng Davao 2026 naka-standby na lang sa ilang float kung asa mikaway sila sa uban pang partisipante sa parada. Naka-display na lang sab ang vehicle assets sa Safety and Security Cluster sa Davao City kung asa pwedeng makapapicture. Gihatagan o gibukaton ni Mayor Baste Duterte sa selebrasyon ang pag-asenso sa tanang Davaoenyo, paghiusa sa matag pamilya, edukasyon sa kabataan, patas nga pagpatuman sa mga balaod ug ang panalangin ngadto sa labawng makagagahom. 100 years na itong City Hall. Kung pasabot na 100 years, gabarog lang gihapon ang mga Davaoenyo o kusgan lang gihapon. Dagantag yagian ang atong local hero na si former President Roa Rodrigo Duterte ilang gihilabtan karon unsay nahitabo sa tuwa. Nagtuo silang buhinay ta, nagtuo silang maluya ta, pero tanawa ang wasa na karon sa mutang ni kusgan kay ilatang gisuwayan. Nakigduyog sab si Vice President Sara Duterte sa selebrasyon.
Nag-atang siya sa ruta sa parada o gitimbaya ang mga misalmot. Mahirap magbiyahe ng Davao simula noon punta ng mga opisyal at MPA na ngayon ay isa na mapayapa at maunlad. Dunasay mga incumbent ug former elected government officials gikan sa nakadaiyang lugar sa nasod nga misaksi sa parada. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Hingpit na nga milingkod sa katungdanan isip City Director sa Davao City Police Office si Police Colonel Peter Madria. Kinihuman ang 2 ka bulan sukad nga wala mahinayon ang pag-assume niya sa pwesto dihang gipaundang ang turnover ceremony. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Human ang 8 ka bulan nga pagserbisyo isip Acting City Director sa Davao City Police Office. Minaog na sa katungdanan si Police Colonel Manan Muarip. Sumala sa Police Regional Office 11, kinihuman nakapili na og City Director si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa 5 kagirekomendang mga opisyal. Mipaabot sa iyang pasalamat si Colonel Muarip sa Davao City LGU, partners, DCPO personnel ug sa mga Davaoenyo. I have personally witnessed how governance is done in Davao City is deeply rooted in cooperation and shared responsibility. Masaya po ako na personal ko pong experience kung paano po ang Davao City when it comes to practicing the culture of security and cooperation among all agencies. Opisyal na gi-turn over ang katungdanan kang Police Colonel Peter Madria. Una ang paglingkod is si City Director sa DCPO, si Police Colonel Madria, ang hepe sa Regional Operations Division sa PRO 11. Tutukan sa bagong City Director ang Enhanced Managing Police Operations. Di 90% sa kapulisan kinahanglang nakadeploy sa kadalanan, management resources, pagsiguro sa personal moral and welfare, integrity monitoring ug internal cleansing, ug pagpahugot sa koordinasyon sa mga komunidad. As I assume this command, I do so with a clear vision, one that is fully aligned with the PNP focus agenda. Our mission is to ensure that the police service is mabilis, tapat, at tunay na nararamdaman. Gipaabot ni Mayor Baste, pinaagi sa iyang representante ang iyang pagdayig ug pagpasalamat sa exemplary performance ni Police Colonel Muarip ug ang hagit ni Police Colonel Madria nga mapadayon ang best practices sa DCPO ug suportahan ang legasiya aron maprotektahan ang kaayuhan sa mga Davaoenyo. Nagbag-uman ang liderato sa DCPO apan magpabilin ang ilang misyon sa pagpaniguro nga ang syudad hapsay ug malinawon. I want all personnel to be on the ground with their commanders leading the personnel. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Ana sa stable nga kondisyon si Attorney Salvador Medialdea human nga naglain ang lawas niini samtang naghatag og mensahe atong sa birthday celebration ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Ani report ni Argil Relator. Ito ang mga sagot niya sa akin. Dili mong pinakalisod. 2 ka beses nga naundang sa iyang pag-istorya si Attorney Salvador Medialdea. Busa, gilayon kining gialalayan pabalik sa iyang lingkuranan. Gilayon siyang girespondihan sa medical team sa Davao City Central 911 o gidala sa pinakaduol nga ospital. Si Attorney Medialdea usa sa mga bisita nga naghatag og speech atos gipahigayong 81st birthday celebration alang kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Rizal Park sa Davao City Sabado sa hapon. Kinihuman sa Solidarity Walk nga gisalmutan sa libuan ka mga taga-suporta.
Gianunsyo hinuon human sa programa nga nasa stable nga kondisyon ang panglawas ni Attorney Miguel Dea. Human sab sa programa, midiretso sab dayon sa ospital sila Senator Bongo ug Attorney Silvestre Bello III aron bisitahon si Attorney Miguel Dea. Si Attorney Miguel Dea ang nagsilbing Executive Secretary sa administrasyon ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ug suod nga higala nga mao say nakauban ni FBRRD dihang gidala kini sa The Hague. Ako si Origil Relator. 1 Mindanao. Usa ka kuting nga daw miapil sa prosesyon ang gikalingawan online. Sa video ni News Grouper Marilet Garcia, nakita kini usa ka kuting nga daw joiner sa usa ka prosesyon niadtong March 19 sa Lipa City sa Batangas. Sumali ni Marilet, nagprosesyon daw sila sa pagsaulog sa kapistahan ni St. Joseph kadlaw niadtong adlaw. Sa tunga-tunga sa prosesyon, kalit daw miapil ang maong kuting ug daw nakigdungan pa sa paglakaw sa mga deboto. Gisulian daw nila nga ipalayo ang kuting aron dili na kini matamakan apan mobalik gyud daw kini sa prosesyon ug gusto daw niini sa luyo sa karo. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita. Pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto ug karon serbisyong tinuod lang.